Dapat pala sinabi na natin si Sir dito. Oo, baka narinig ni Sir. Kwentuhan na lang tayo, Sir. Live podcast pala eh. Mama ko talaga, no? May ano siya, may special episode. Magandang araw sa ating mga tagapakinig dyan. Ako si Trisha at kayo ay nakikinig sa ating podcast na tumatalakay sa mahalagang usapin tungkol sa wikang Filipino. Ngayon, meron akong hamon sa ating lahat. Kasama na ako. Na hanggat maaari. Ay, wala ba? Wait lang. Ayun, naka-Filipino language tayo. Language. Ano pala yun? Wikang Filipino pala. Diba? Yun yung hamon sa ating mga bright. Wow! Right. Kami namang hamon. Hamon, te, gusto mo? Pwede naman. Ayun, sa episode na to, pag-uusapan natin yung mga pangunahing hamon na kinakaharap ng ating sariling wika. Ngayon, bago natin simulan talaga, meron tayong mga katanungan mula sa ating mga tagapakinig kung saan ay nagpapahiwatig ang isa sa mga kasalukuyang issue ngayon. Ano nga ba yung mga tanong na to? May ideya ba kayo? Ano ba yan? Ano guys, nabasa ko kasi ang kanina eh. Bale, yung mga katanungan na nakita ko ay ang mga sumusunod ha. Tinatanong nila, bakit nga daw ba mahalaga ang wika at panitikan sa kolehiyo? Bakit daw hindi to pwedeng basta-basta na lang baliwain na lamang? Yan ang ating pag-uusapan sa ating podcast ngayon. Handa na ba kayo? Kasi ako, handang-handa na ako sagutin ng mga to. Yes naman. Ano po? Pwede na ako. Ayan. Hello, okay. Handa na pala, handa. Bakit? Ayan. Okay, bakit nga ba natin dapat panatilihin ang wika at panitikan sa kolehiyo? So, simple lang naman yung sagot ko dito. Wala kasing bansang umuunlad nang walang sariling wika at panitikan. Kaya sa mga tagapakinig namin dyan, hindi kayo nagkakamali ng dinig. Tama yan. Kaya nga maraming guro at tagapagtangkilik ng edukasyon ang naninindigan na ang wikang Filipino at panitikan ay dapat manatili sa General Education Curriculum sa kolehiyo. Pero ang tanong ay, bakit nga ba? Alam nyo kasi, parang para sa akin naman, sa totoo lang, hindi lang kasi siya basta yung pag-uulit lang kung ano yung mga natutunan natin nung high school tayo. Dito sa college, mas pinapailalim nito yung mga pag-unawa natin pagdating sa teorya o yung mga practical na gamit natin sa wika. Di ba ng mga nakaraan nga, parang may nagsasabi na hindi sila masyadong magtagalog. So, magandang bagay na meron talaga tayong ganitong general education sa college. Sa panahon din kasi natin ngayon, di ba, parang napakarami ng fake news na lumalaganap. Kaya yung sarili nating wika at panitikan is pwede siya maging sandata. Sandata? Sword? Malaki ba yun? Sandata sa laban syempre sa mga kasinungalingan ng meron tayo ngayon. At ayun, alam nyo ba? Hindi. Hindi ipate. Wag na. Ano yun? Ano ba yun? Alam niyo ba na yung wika natin is mayroong 3 tinawag sa kanya. Noong 1935, una siyang tinawag na Tagalog. Then, noong 1959 naman, tinawag siyang Filipino na may letrang P. At ngayon, noong 1987, formal na itong tinawag na Filipino. Ganun pala yun. Grabe! Ganon? Grabe, naririnig ko yung Filipino. 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 Ayon, sa pamamagitan ng pananaliksik at malikaing pagsulat sa Filipino, natuto tayong mag-isip ng mas kritikal at malaya. Kaya naman, kasalanan sa bayan kung aalisin ito sa kolehiyo, no? Kasalanan siya. Bukod pa dyan, maraming mga larangan din ang nangangailangan ng malalim na pag-unawa sa wika. Tulad na lang sa edukasyon, sa batas, pati sa agham. Kasama na rin ang mga guro at mananaliksik ay kailangan bihasa sa Pilipino upang mas epektong maihatid ang mga mensahe sa maraming Pilipino.
Wow! So, nasagot na natin yung mga katanungan na yan. Ngayon, dumako naman tayo sa kung paano ba naging pundasyon yung wika natin sa pagkakakilanlan natin bilang Pilipino, lalo na yung mga kultura at saka yung identidad na meron tayo. Unang-una sa lahat, dapat alalahanin natin na kung wala tong mga bagay na to, lalo na yung wika natin, kung wala yan, hindi tayo magkakaroon ng pamamaraan para maipasa natin kung ano yung kultura na meron tayo. Right? Tama. Sa bagay nga naman, ang wika kasi natin hindi naman yan basta-basta ginagamit lang sa pangkomunikasyon lang, di ba? Bagkus, eto din kasi yung imbakan din ng ating kasaysayan, tradisyon, at pagpapahalaga bilang Pilipino. Halimbawa na lang natin ng bayanihan sa ating bansa. Hindi lang to basta tulungan, kundi ito din ay sumasalamin sa pagkakaisa natin bilang mga Pilipino. So, may trivia din ako, no? Meron din akong isa. Ano ba yan? Hindi siya isa, dalawa siya. Dalawa bongga. Dami. Alam niyo ba, na bago dumating ang mga Espanyol sa ating bansa, gumagamit na tayo ng baybayin. Alam niyo ba kung ano yung baybayin? Dagat ba to? Bye-bye. Bye-bye. So, ang baybayin kasi, isa ito sa sinaunang sistema ng pagsusulat na merong 17 simbolo, 13 patinig, at 14 na katinig. Tas ito pa yung isa pa na trivia na bibigay ko. Alam niyo ba na may salitang Filipino na walang direktang pagsasalin sa Ingles? Hulaan muna natin ano yung salitang yon. Parang ganito siya, charades natin, nagiganto siya. Ano kayo salita yun? Yeah. Manny Pacquiao. Ang gaganon siya, guys. Ang ganon. Ala, tigre. Kiyomi yan. Parang ginagawa kay Ashley. Sirat na ba kayo, guys? Siret na, siret. Sige. Yung salitang yon ay ang salitang giggle. Diba? Ito yung matinding emosyon na hindi kayang ipaliwanag ng isang salitang Ingles lamang. Ayan ang ating trivia. Wow! Isa pa sa Grabe. Ay, Galing. po at opo sa mga nakakatanda. So, make sure natin na gumagamit tayo ng po at opo na kahit na matanda na tayo. So, ito yung way natin para mapakita natin sa ang ating paggalang natin sa kanila. Ngayon, dumako naman tayo sa ating panitikan. Diba, ang ating mga epiko, tula at dula, at pati na rin ang makasaysayan na mga libro tulad na lang Nolimitang Here at El Filibusterismo ay isang patunay sa kapangyarihan ng panitikan sa pagbabago ng ating lipunan. Sa panahon ngayon din, ay mayroon na tayong mga makabagong akda tulad ng mga spoken word poetry at online literature na kung saan ang mga pamamaraan na ito ay patuloy na nagpapatibay ng ating identidad bilang mga Pilipino. At sa pamamagitan nito, mas magiging handa ang mga mag-aaral sa paggamit ng Filipino sa mas mataas pa na antas ng komunikasyon. ayun. Tapos, Pato. Mukha Kailangan ng sample no? Yung mga Malarosmar na spoken poetry. ay grabe yun. Tapos ayun nga, bilang nasa kasalukuyang panahon na tayo, tapos makabago pa yung teknolohiya natin, parang ang hirap na nasa paligid natin lahat, ano na sila, mga spoken dollars na sila. Dollars? Mga ano na sila, mga Englishera halata na. Grabe na. At ayun, kahit tayo, marami rin mag-aaral, ang nahihirapang intindihin at gamitin ng malalalim na salita sa Filipino. Parang yung patinig at katinig. Wala na, sino na kayo. Kailan ko ba huling narinig yan? Huli ko narinig yan, elementary pa yata ako. Parang akala ko noon before, Parang huli ko yung patinig-katinig, kasamahan siya ng pang-uri, pandiwa. Patinig
Katinig. Wow, bagong word. Ganun siya. Akala namin lahat. Tapos yun, mahirap na siyang intindihin kasi hindi mo siya masyadong nagagamit sa araw-araw. Hindi naman natin siya madalas gamitin din sa school kasi nga iba siya dun sa ating course, sa ating kinukuha na degree. At batay sa isang pagsisiyasat, natuklasan na ang mga salitang may matatalinhagang kahulugan, malalim, di ba? Matalinhaga, yun. Pabilis. Last na yan. Last na yung matalinhaga na yan. Ayun, at masalimuot na konotasyon. Masalimuot. Alam niyo ba yan? Masalimuot. Sige. Alam ko Ini nagiging hadlang kung bakit ngayon ang hirap o parang mahirap nang ibigay o i-apply yung epektibong paggamit ng wika natin. Bukod dyan ba? Pero hindi nyo ba napapansin na sa kabila ng mga hamon, marami sa mga mag-aaral ang naniniwala na mahalaga pa rin ang Filipino sa pananaliksik. Pinapakita ng kanilang pananaw na ang paggamit ng ating wika ay hindi lamang isang technical na usapin, kundi isang paraan din upang mapanatili at mapalakas ang ating pambansang wika. Totoo. Kaya naman, mahalagang bigyang diin ng mga guro at tagapagsanay ang pagpapalakas ng paggamit ng Filipino sa akademikong pananaliksik. Sa pamamagitan kasi nito, mas magiging epektibo ang pagpapalaganap ng kaalaman na naaayon sa ating sariling kultura o konteksto. Oo, totoo yun. Bale, kasi sa kabuuan, ang paggamit ng Filipino sa pananaliksik, talagang may kasamang hamon yan. Pero kahit papaano kasi, yung paggamit ng Filipino, malaking potential yan para mapayaman ng akademikong diskurso natin eh. Like, mahalaga ang pagsasanay at patuloy na pagpapaunlad ng ating wika para ito maging mas epektibo sa bilang kasangkapan sa paglikha ng ating bagong kaalaman. May punto ka dyan, Teresa, no? Kaya sa ating mga tagapakinig, ayan, hello tayo sa kanila, guys. Ay patuloy nating ipagpalaki at gamitin natin ang wika sa pananaliksik at iba pang larangan ng akademya. Ayon, maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa susunod nating episode. Kami ang ikalawang pangkat na nagpapaalala na itong ating wikang dalisay. Hindi na bahira ng pag-aalangan, hindi ikinakahiyang ipahayag, hindi kailanman isinantabi. At ito rin ang ating wikang mapagpalaya. Isang wika na hindi lang nagpapahayag, kundi nagpapalaya. Isang wika na hindi lang binibigkas, kundi ipinaglalaban. Dahil tulad ng isang Pilipino. Oh no! Ay, grabe yon. Na-experience ko na kasi. Sip na lang. Ayun. Dahil tulad ng isang Pilipino, gaya ng nasabi ko kanina, na ang ating wika ay dalisay at mapagpalaya. Hanggang sa muli! Okay na to!